In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Naudlot na naman ang rally ni Bitcoin dahil sa tariff announcement ni President Trump. Ito yung itinuturong dahilan ng pagbagsak ulit ng price ni BTC. Pero hindi naman ganun ka-severe kasi it's still above 100,000. Stablecoin, nalagpasan na ang volume ng pinagsamang Visa at Mastercard. At yung balita na ang Grayscale ay nag-launch ng Dogecoin Investment Fund. So aalamin natin lahat yan. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Unahin muna natin yung balita tungkol kay US President Trump at sa malalaking taripa na ipinataw niya sa Mexico, Canada at China. Sabi ng White House, tuloy na raw ang mataas na tariff rates ngayon. Ito ay inanunsyo kahapon. At kasama na rito ang 25% tariffs sa Mexico at Canada, pati na ang 10% levy sa China. Matagal nang usap-usapan ng trade war at ang epekto nito hindi lang sa traditional markets, kundi pati na rin sa crypto. Noong una, may mga balita na baka ma-delay pa ito hanggang March 1. Kaya naman nagkaroon ng kaunting optimism sa market. At ang resulta, ito na nga, parang deja vu ni Bitcoin. Noong Thursday, nagrally pa si BTC papuntang 106,000. Tapos bumaliktad ng mabilis nang i-announce ni Trump yung tariff at bumagsak muli ng mga 2%. Inulit na naman ito nitong Friday. Tumalon na naman ng bahagya si Bitcoin, umabot ng lagpas 106,000 at nagbabadyang lilipad na sana. Tapos biglang bumaba ulit papuntang 103,000 nung kumpirmahin ng White House na hindi talaga madedelay ang taripa. So ganun yung naging galawan ng market, parang roller coaster. However, ang US stocks na natiling may konting pag-angat pero malayo na sa pinakamataas na level nito. Nakikita nating mas volatile pa din si Bitcoin dahil kapag may malaking geopolitical o macroeconomic na balita, nagre-react agad yung price. Maraming traders ang umaasa noon na baka madelay ang tariffs para magkaroon ng konting breather ang market. Pero ibang nangyari, sabi nga nila, expect the unexpected at mukhang totoo yun dito. Now, tingnan naman natin yung development sa mundo ng stablecoin. Ayon sa report ng Sex.io nitong 2024, ang stablecoin daw ay nakapag-record ng transfer volume na pumalo sa 27.6 trillion USD na mas mataas pa ng 7.7% kesa sa pinagsamang volume ng Visa at Mastercard. Ibig sabihin, kung titingnan mo lang yung on-chain activity ng mga stablecoin tulad ng USDT, USDC at iba pa, malayong-malayo na ang naabot nila. However, ang itinuturing root cause, sabi ng lead analyst ng Sex.io na si Ilya Ochenko, ay ang paggamit ng bots, lalo na sa mga network kagaya ng Solana at Base kung saan ine-estimate na umaabot sa 70% transaction volume ay gawa ng mga trading bots. Sa Solana at Base pangaraw ay umaabot ng 98% ng volume ay bot activity. So ang laki. Well, meron din kasi itong magandang advantage tulad ng mga arbitrage trading, gas fee coverage, paymasters at iba pang nagsisilbing tools para maging mas mabilis at mas efficient ang market. Syempre, may dark side din ito tulad ng front running, sandwich attacks at iba pang malicious tactics. Pero hindi raw ibig sabihin na porke maraming bots ay worse na agad. Pwede ring patunayan na nagmamature ang network at mas maraming participant kahit pa-automated. Ayon sa report, ang stablecoin supply ay tumaas ng 59%. Nitong 2024, umabot na sa 1% ng kabuuang supply ng US dollar. Pero kahit natalo nila ang Visa at Mastercard, medyo nabawasan naman ang share nila sa total crypto market cap, bumaba ng 13.5%. Naganap daw ito noong quarter 3 ng 2024, siguro dahil kumalma ng bahagya ang mga market activities. Pero overall, mukhang lalong nagiging essential ang stablecoins, lalo na para sa trading at DeFi. In fact, 79.7% daw ng stablecoin trading volume ay galing pa rin sa Tether, USDT, kaya solid pa rin ang dominance ng USDT sa ganitong larangan. At kung pag-uusapan naman ang mga network kung saan gumagalaw ang stablecoin, nangunguna pa rin ang Ethereum at Tron na may hawak na higit 83% ng market. Pero unti-unti na rin daw dumadami ang ibang networks tulad ng Solana, Arbitrum, Base, Aptos at iba pa.
Interesting na malaki rin ang ibinagsak ng market share ng Tron mula 38% naging 29% na lang. Samantala, ang Ethereum tuloy-tuloy ang growth, lalo na noong nabawasan ng transaction fees pagkatapos ng tinatawag na DENCON upgrade nitong March at pati na rin ang post-election optimism sa US. Napaka-dynamic talaga ng stablecoin market at malaking bahagi nito ay dahil mas gusto ng mga tao ang paggamit ng stablecoins bilang lifeblood ng crypto trading at DeFi interactions. At ginagamit din siya sa remittance at savings pero mas matimbang pa rin ang pangangailangan para sa liquidity at quick transfers sa trading. Other news naman tayo, naglabas ang Grayscale ng bagong investment fund para sa Dogecoin. Alam naman natin na ang Doge ay unang naging sikat bilang isang joke coin pero ngayon ito na ang pinakapopular na meme coin pagdating sa market cap. Ang Grayscale Dogecoin Trust ay para sa mga institutional investors na gustong magkaroon ng exposure sa Doge na hindi kailangang bumili ng direkta. Nakabatay ito sa Dogecoin Network na isang open source peer-to-peer digital currency. Ang Doge kasi, derive ito kay Litecoin na nagmula naman kay Bitcoin. Hindi ito kasing computationally intensive gaya ni BTC at walang upper limit ang supply. Kaya iba talaga ang dynamics. Sabi ni Sharif Askari, Head of Product and Research ng Grayscale, Dogecoin has matured into a potentially powerful tool for promoting financial accessibility. Hindi na raw nakapagtataka to kasi kahit nga ang current US President Donald Trump ay pinasok na rin ang meme coin craze. Naglabas ito ng official Trump meme coin sa Solana bago pa siya ma-inaugurate. Nagdulot ito ng matinding congestion sa network ng Solana na lalo pang nagpa-hype sa meme coin frenzy. Naging bunga rin ito ng mga kasunod na balita gaya noong January 21 nang magsumite ang Osprey Funds at Rex Shares ng filings para sa mga ETF na nagta-target ng iba't ibang meme coins tulad ng Doge, Trump at Bonk. Nakikita natin na maraming traditional asset managers ang gusto na ring mag-jump in sa meme coin mania dahil possible na malaking market ito lalo na't marami ang naaaliw at naiengganyo. Dagdag pa ni Sharif, bahagi raw ito ng commitment ng Grayscale sa mas malawak na crypto investing. Lalo na ngayong patuloy silang naglalabas ng iba't ibang single asset crypto products. Noong December, naglabas sila ng mga funds para sa LDO at OP at noong October naman para sa Aave. Dagdag pa doon, dinagdagan nila ng 35 altcoins ang listahan nila na under consideration. Kabilang na ang WorldCoin, Pyth at Rune. Noong August, naglunsad sila ng 3 trust para mamuhunan sa Sky, dating MakerDAO, Bitensor at Suvi. Sila ang pinakamalaking crypto fund manager sa buong mundo. Meron silang hold na halos 35 billion USD sa asset under management, AUM, at sobrang kilala dahil sa Grayscale Bitcoin Trust at Grayscale Ethereum Trust. Ang ibig sabihin nito, hindi na lang puro Bitcoin at Ether ang pinapansin ng malalaking fund, pati mga meme coin at iba pang altcoins ay unti-unti na rin ginagawang investment product. Kaya kung dati, pag sinabi mong crypto investment, iniisip lang ng mga institution ay BTC or Ethereum. Ngayon, dahil sa pag-angat ng Dogecoin, Trump at iba pang meme coins, parang halo-halo na ang makikita mo sa market. Syempre, yung iba dito dahil sa speculation at hype, pero hindi na rin natin maikakaila na marami ang naiengganyo dahil sa nakikita nilang potensyal at malaking returns kahit pa alam nating volatile talaga ang meme coin market. Maraming fans si Doge dahil na rin kay Elon Musk na ilang beses nang sinuportahan ito sa Twitter o X ngayon. Lumilikha ito ng spike sa price ni Doge na hindi natin basta-basta nahuhulaan. Tapos kung isasali pa ng Grayscale sa lineup nila, ibig sabihin mas nagiging accessible na siya sa mas malalaking players. Baka mas lalo pa siyang magkaroon ng legitimacy sa mata ng mga traditional investors na takot pa ring bumili ng Doge ng direkta sa isang crypto exchange. Update din tayo sa price action ni Bitcoin. Kung titingnan natin yung daily price action, nasa above 100,000 pa rin naman si BTC. Sabi ko naman sa inyo before, as long as nasa ibabaw yan ng 100,000 at nadedepensahan, andun pa din yung control ng bulls para itulak ito paitaas. Pero this kind of range dito sa itaas, it's a sign of balance in the market. As a premium area yan para sa mga bears at itutulak nila yan pabalik dito sa may 97,000.
Kasi nung nag-retrace siya nung nakaraan, and I remember, ito yung sinabi ko sa inyong temporary retracement. Ito yung DeepSeek launch ng China na nagpabagsak sa US tech stocks at apektado din ang crypto market. Pero naka-recover agad ito at ngayon, nag-drop ulit pero hindi ganon ka-severe, above 100,000 pa rin. Kahit bumaba pa yan dyan, nasa loob pa din yan ng range. And it's too early to tell for the market cap. Malakas pa din yung bulls dito based on current market structure. So yun lang ang current update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.